Good morning po sa inyong lahat. Purihin po natin ang Panginoon. Binabati ko po yung mga kapatid na tagapaisawan, yung pong mga senior citizen na nasa ibaba po, yung ating mga minamahal na panauhin, at siyempre yung pong mga regular na nanonood nating YouTube channel. No? Magandang umaga pong muli sa inyo. At sana po ay nakahanda ang ating puso sa araw na to upang tayo ay makinig sa salita ng Panginoon. Noong pong nakaraang 2 linggo, napag-alaman natin mula sa paksang death penalty ang napakabigat po na hatol ng Diyos sa kasalanan. Inisa-isa po natin to at nakita natin na wala pong tatakbuhan ng tao, no? Kapag ikay nagkasala, talaga ikay mapapahamak at ang kababagsakan mo talaga death penalty. No? So walang duda na ito ang kahantungan ng mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Sa wakas po ay nauunawa nating lubos na ang kabayaran ng kasalanan po ay kamatayan. Sa maikling salita, ang parusang tatanggapin ng tao dahil sa kasalanan ay kamatayan o death penalty. No? Maigpit ang parusa sa kasalanan. Katunayan po, ang Diyos na nagbigay mismo ng buhay sa tao, ang siya ring babawi sa buhay na ibinigay niya sa tao. Wala ho ibang may karapatang bumawi niya kundi ang Panginoon lamang. Naunawa natin kung bakit kailangan parusahan ng Diyos ang tao ng kamatayan. Hindi aware ang maraming tao na ganun pala kabigat ang hatol ng Diyos sa kasalanan. Ang alam lang ng tao, siya ay mabait, mapagmahal, mapagpala, mapagpatawad, patuloy na umiibig. No? Pero, paano po maiiwasan ng tao ang parusang kamatayan kung patuloy sila nagkakasala? Meron bang paraan para maalis ang parusang ito? Maaari bang patawarin ng isang taong nagkasala upang hindi niya maranasan ang nakakahilakbot na kamatayan sa impyerno? Nakakahilakbot po yung word na ginamit ko kasi walang ibang translation na nakita kong nakakatakot kundi yun. No? Sa umagang ito, tatahakin natin ang mahalagang paksa tungkol sa natatanging landas ng kaligtasang kaloob ng Diyos sa tao. Tunghayan po natin, ang title nito ay God's Only Path to Salvation. Sa isang Pew Forum on Religion and Public Life, no? Doon po sa isang US Religious Landscape Survey, meron po mga in-interview at base po sa mga in-interview na 35,000 Amerikanong matatanda na po, mga matured na po. No? At isa sa mga issue tinalakay ay, is there more than one path to salvation? No? Yan. At ito po ang lumabas sa survey. Marami sa mga relihiyon na dumalo ang naniniwalang tatanggap sila ng buhay na walang hanggan. Nilagay ko na po isa-isa. Yung Hindu, naniniwala sila 89%. No? Hindi lang isang daan ang pwede mong daanan. Marami pa ng dadaanan. No? Ang Hindu, 89%. Ang Buddhist po, 86%. Ang mainland churches, 83%. Ang mga Jewish ay 82%. Catholic, 79%. Orthodox, 72%. Historical black churches, 59%. Evangelical churches, 57%. Mga Muslim, 56%. Mormons, 39%. Jehovah's Witnesses, 18%. Very interesting po yung mga survey na to, at saka yung mga sagot ng mga taong tinanong sa survey. Marami sa mga mananampalatayang ito po ay naniniwala na una, ililigtas sila ng kanilang relihiyon. Pangalawa, maraming daan ang kaligtasan. Maraming daan. No? Yun ang pananula. Sa mga Katoliko po at pangunahing mga Protestante, talamak din po ang pananaw na ito. No? Maging ang karamihan sa mga evangelicals, no? Sumasang-ayon din sa pananaw na ito. Nagtataka ako pero tila yata yung mga Christians, no, ay mukhang marami pa rin gray areas. No? Mukhang hindi pa rin nila talaga sigurado kung ilan ba talaga ang daan patungo sa Diyos. No?
Malinaw na maraming tao pa rin, no? Hanggang ngayon ang naniniwala na iligtas sila ng kanilang mga relihiyon. Ang tanong, totoo po ba ito? Tama kaya ang ipinapangaral ng mga tagapagturo nila? Marami po ang mapapahama kung paniniwalaan natin ang mga gantong uri ng aral, no? May mga naniniwala naman na maraming daan po ang patungo sa kaligtasan, kagaya ng mga grupong ito. Ang tanong ko naman, totoo kaya ito? Ano kaya ang naging batayan ng kanilang paniniwala? Saan nila ito hinugot? Ito ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Tingnan po natin at pag-aralan sa umagang ito kung may katotohanan ang mga pahayag nito, kung ang pagbabasihan natin ay ang salita ng Diyos. No? Ano po ang sinabi ni Jesus at ng kanyang mga alagad tungkol sa daan patungo sa buhay na walang hanggan? I'm sure a lot of you will recall, no, what Jesus said. Maraming nga bang daan na maaring daanan ng tao para maligtas sila? Mapangahawakan ba natin ang mga aral na ito? Ang biblical po na sagot dito ay Roman number 1, there is only one path to salvation. No? Ito kailangan linawin natin, ano? Kasi marami pong masing Christian, pagka binigla mo, natataranta, hindi alam ang isasagot, no? Ilan ang daan papunta sa langit, ilan daan papunta sa Panginoon. Hindi ho masakit bigla yan, ano? Sinabi po ni Apostol Pablo na ang mga hindi sumusunod, nakikinig sa Ebanghelyo ni Jesucristo ay makakaranas ng paghihiganti sa muling pagparito ni Jesus. Binanggit po niya, mamaya babasahin ko. Iisa lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Amen po ba? At iyon ay sa pamamagitan lamang ni Jesus. Malinaw ang sinabi ni Jesus at ng kanyang mga apostol. Ang landas tungo sa kaligtasan ay dapat dumaan kay Jesucristo. Kung pupunta ka ng langit, planong pumunta ng langit, kung planong makita ang Panginoong Diyos, no? Kung ano ang naroon sa langit, kailangan po maintindihan ninyo kung saan ang daan, no? Puntahan natin yung letter A. According to Jesus, no? Sinabi niya na ang daan patungo sa bahay o sa buhay ay mahirap po at makitid. Surprisingly, no, mahirap at makitid na kakaunti po ang nagdaraan doon. Sabi po sa Mateo 7:13-14, ganito po sinabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Linaw-linaw po niyan. No? Maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Sa verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Well, ang talatang ito po ay nagiging sanhi ng pagdududa ng ilang tao sa kabutihan ng Diyos. Nagiging sanhi. Ang sabi nila, kung talagang gustong iligtas ng Diyos ang tao, bakit hindi na lang niya iligtas silang lahat? Kung talagang mahal niya ang tao at siya ang lumikha nito, bakit na lang hindi sila hayaan at iligtas na lang? O nga naman, ano? Parang may punto sila, no? Pero kung uusisain natin at sasaliksikin natin ang Biblia, hindi ganyan ang paraan ng Diyos, eh. Hindi po ganyan. So, ang tanong, bakit hindi nilang nila hayaan ang lahat ay mapunta sa langit? Parang, pag pinakinggan mo, yung argumento, parang nasa katwiran pa sila. No, ha? Hindi naman kasi yun ang gusto ng Diyos, eh. Pero yung gusto nila, iba sa gusto ng Diyos. No? Kapag binabasa natin ang salitang makitid, alam naman nyo kung ano yung makitid, marami pong ipinapakahulugan yung makitid. Minsan, makitid ang pag-iisip. Di ba? May mga tao ganun, eh. Makitid ang isip. Alam niyo ba yung kapos po ang isip? Makitid. No? Yung salitang makitid dito na tinalakay na binabasa natin, malamang na iniuugnay natin to sa maling pagpili. No? Gayunpaman, ilang mga talata bago dumating ito, no, sinabi ni Jesus sa mga tagapakinig ang mga sumusunod. Akit lang tayo ng konti. Babalikan natin yung Mateo 7, mula 7 hanggang 8. Ang sabi niya kasi ganito, humingi kayo at kayo'y bibigyan.
humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Wala tayong mababasang malabo dyan sa verse 7 na yan. No? Andyan po lahat yung kasagutan lahat. Wala hong malabo dyan, wala diyang mahirap intindihin. No? Humingi kayo, kayo bibigyan. Humanap kayo, makakatagpo. Kumato kayo, kayo'y pagbubuksan. Sa verse 8 sabi niya, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. No? Nilinaw po ng ating Panginoon na ang landas po sa buhay na walang hanggan ay bukas sa lahat ng mga nagtatanong. Sa lahat ng mga interesado. Sa mga taong nag-iisip ng kinabukasan. Nag-iisip ng hinaharap, ng future. No? Itinuro niya na malibang manampalataya ang tao sa Kanya, mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan. Very specific po siya. Basahin pa natin ang mga ilang paglilinaw ni Jesus sa Juan 8:24. Pakinggan niyo. Kaya, sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo naniniwalang ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Very essential yung faith dito eh. Yung pananampalataya, yung pananalig, pagtanggap, pagkilala. Very, very important siya. Hindi natin pwedeng daanan lang ng mata. Hindi natin pwedeng sabihin na, alam ko na yan. Kailangan po maintindihan natin mabuti, word for word. No? Malinaw po yan. Kung hindi kayo naniwalang ako nga, mamamatay nga kayo. Yun po sinabi niya. Nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Papansinin po natin, laging very specific pag nagsasalita ang Panginoon. Inilalaan niya yung mga mahalagang bagay na dapat maunawaan ng tao para walang sisihan. Alam niyo yun? Parang hindi mo sabihin na, hindi ko alam yun ah. Ba't di sinabi yan? Ba't hindi sinulat yun? Hindi po, sinulat na nga eh. Maraming tao kasi akala, pagka binasa nila, parang naintindihan nila kagad. Parang alam na kagad, intindido na kagad. Pero yung mga implications, hindi nila alam. Kaya kailangan talaga magdahan-dahan tayo, no? Hindi tayo mapapahamak kung makikinig at susunod sa mga sinasabi ni Jesus. Kasi andun po yung root eh. Ito po yung pinakaugat eh. Kailangan pakinggan mo mabuti para hindi ka magkamali ng yung mga palagay, no? Kung mapapansin po natin, hindi po nagpapatumpik-tumpik si Jesus sa kanyang mga pahayag. Walang basura. Malinis pagka nagsalita siya. Malinaw. Bakit? Kasi ayaw niyang malito ang tao sa mga bagay na to. Kaya kailangan makinig tayo sa sinasabi niya. At kung makikinig tayo, imposibleng mapapahama ka. Imposible yun. Kasi instructional po siya eh. Pag sinabi ng Panginoon ganito, kailangan ganon. Sinabi niyang ganire. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganire siya, ganon ka. No? So, sabi po rito, no? Sa Juan 14:6, sumagot si Jesus, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Alam mo itong linyang ito, napakaiksi lang, pero maraming tao hindi nila naintindihan yan eh. Napakaiksi lang yan, ang dali nga, maski bata, mamememorize ka agad yan eh. Marami din naman mga Christian na intindihan ito ko. No? Pero ang problema po, hindi talaga nila naintindihan yung pinaka-rurok ng naisabihin ng ating Panginoon. Kaya ang pag-aaral ng Biblia, hindi po madali. Kailangan, maliban sa binabasa natin, nuulit-ulit natin at ating sinatanong ang ating sarili kung ang mga karunungang natatanggap natin ay galing sa Diyos o galing sa sarili natin pag-iisip. No? Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. There is no shortcut. There's no other path. Walang ibang daan. Kahit anong relihiyon mo, hindi mo pwedeng pagmalaki. Sabi mo, join us. Umattend ka lang sa church namin, ligtas ka na. Wala pong ganyan. Wala pong ganyan. Matagal tayo sa dati nating relihiyon. Ano na pala natin? Ano natutunan niyo ron? Mayroon naman, tayo, upo, pag-aantanda,
Di ba? Saka yung peace offering. Di ba? Tanong mo mga tao kung naligtas o hindi. Hindi po sila ligtas. Wala namang ibang daang binanggit ang Panginoon kundi dito. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ano ang hindi mo naintindihan dyan? Ipagmamalaki mo pa relihiyon mo, sasabihin mo, ang dami ninyo, marami kami. Kilala na kami sa buong mundo. Napag-uusapan kami. So what? Ang importante, makakapunta ka ba sa Ama? Pag sinabi makakapunta sa Ama, makakapunta ka sa langit. Because heaven is the abode of God. Tandaan niyo yun? Hindi ka makakating sa langit kung hindi ka pumunta sa Ama. No? Hindi, alam niyo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tamo? Hindi po sinabi ng Panginoon na siya ay isa sa mga daan. Hindi sinabi ni Jesus, ako ay isa sa mga daan. Hindi po, wala pa siyang sinabi niya. Hindi niya sinabi na ang daan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng relihiyon. Wala kang mababasa sa Bible na ganyan. Wala. No? Dito, marami ang nadadaya. No? Lalo na po yung mga talagang mga relihiyosong tao. No? Maraming mga tao ang sincerely naniniwala sila na maliligtas sila. Ang problema, they are sincerely wrong. Natindihan nyo? Sincero ka nga pero mali naman Nakita niyo po yun? Sa mga tweet, ayon sa sinabi ni Jesus, isa lamang ang daan patungo sa kaligtasan. At yun po ay sa pamamagitan lamang ni Jesus. Malinaw. Sa pamamagitan lamang ni Jesus. Puntahan natin at alamin kung ano ang sinasabi ng kanyang mga alagad tungkol dito. No? Let's go to letter B. According to his apostles. No? Sinabi po ni Apostol Pedro na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pangalan ni Jesus. No? Ito ang mahalagang mensaheng binigkas ni Apostol Pedro nung siya ay nasa harapan ng Sanhedrin. Tandaan niyo, pinagbawalan sila. Sabi kina Peter, may kasama pa si Peter Sabi kay Peter ng Sanhedrin, hindi na kayo pwede mangaral. Hinuli sila. Hindi na kayo pwede mangaral. Pagka kayo, nakita namin nangaral pa, huhulihin namin kayo ulit. Ikukulong namin kayo. Pero hindi naman nagsabi si Peter na, opo, susunod po kami. Hindi po. No? Sinabi ni Peter, masusundin namin yung kalooban ng Diyos. No? At nung lumaya sila, hindi po sila napunta sa bahay at nagpahinga. Patuloy silang nangaral sa palibot ng dakong kanilang nilalakbay. Ano po sinabi? Ano po sabi ni Pedro sa mga gawa 4:12? Tingnan niyo po sinabi niya. Malinaw. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Pag sinabi ng walang ibang pangalan, wala na pong iba Kaya kahit anong itawag mo sa Kanya, kung hindi naman talaga yun ang ibinigay ng Diyos para maligtas ka, hindi ka maliligtas talaga. Kasi napakahalaga po talaga yung pakikinig at pagsunod. No? Huwag natin baguhin. Pag may sinasabi ang Panginoon, dun lang tayo umikot sa sinasabi niya. No? Kaya sabi rito, ayon kay Apostol Juan naman, sino mang di kumikilala sa anak ay wala sa Ama. Puro po tumutukoy ito sa Diyos Ama. Tumutukoy sa Panginoon. No? At may connection po yung Ama at yung anak. Ang sabi po ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2 verse 23, ang sabi niya ganito, ang di kumikilala sa anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag kinilala ni naman ang anak, kinikilala rin niya ang Ama. Hindi ho pwedeng kilala natin ang Diyos, hindi kilala si Jesus. Hindi rin pwedeng kilala natin si Jesus, hindi kilala ang Ama. Hindi ho. Magkasama po yun. Ang Ama at ang anak. At ang napansin nga niyo, masi sa ating baptism, kasama pati Holy Spirit. No, yung Trinidad. No? Sinabi po ni Apostol Pablo na paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Ano po sabi? Makakaranas sila ng paghihiganti sa muling pagparito ni Jesus. Ngunit doon sa mga nagtiis,
at sumunod sa Ebanghelyo ay ano? Basahin natin ang 2 Thessalonians chapter 1, verse 7 to 8. Ang sabi niya, kayo namang mga nagtiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Tingnan niyo po yung letra ha. Sino po to? Ito po yung mga taong nagtiis. Sino po itong mga nagtitiis na to? Ito yung mga nagtsatsaga. Ito yung mga bumibisita sa church. Ito yung umaattend sa church. Ito yung regular sa mga gawain. Sila po yun. Imposibleng wala ka sa church, hindi ka dumadalo, mapapasama ka dyan. Hindi po. Sabi niya, kayo namang mga nagtiis, anong gagawin sa kanila? Ay aaliwin kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Tama po ang Biblia dahil pagdating ng Panginoon, tunog ng pakaka, kasama ang mga anghel, magliliwanag ang langit, bubuka ang mga ulap, bababa ang Panginoon sa himpapawid. Consistent po siya. At nasabi sa verse 8, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoon Hesus. Sa tingin niyo, sino po ang hindi sumusunod yan? Sino po ang hindi naniniwala sa magandang balita ng ating Panginoon Jesucristo? Ito lang, sa puntong ito lang, sa tingin niyo, sino po ang mga taong iyan? Yan yung nakikita niyo na sasalubong niyo araw-araw. Sa Camp Mart, sa palengke, sa Malolos, sa mga iskinita. Darating siya sa gitna ng naglalagab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Tinutumbok yung, kung saan pupunta tinutumbok po nililinaw So kitang-kita mo yung daan, papaano? Hindi ka maliligaw Kaya hindi mo pwedeng itanggi na sabihin mong hindi mo naintindihan o hindi mo narinig. Sinabi na may babala na ron Di ho ba? Alam naman niyo, pag kayo naglalakad dyan sa may kalsada, di ba? Alam naman niyo yung mapanganib, halimbawa, yung EDSA, hindi ka na pwedeng tumawid yan. Alam mo na yan Nasa sa ulo mo yan. Napakahina naman ng kukote mo o makitid ang isip mo, pag tumawid ka pa riyan. Sinabi ng bawal tumawid yun nga po na nasusunod natin, naiiwasan natin. Ito pa kaya, paparusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos. Sino yan? O sino pa? Di mga kapitbahay natin. Yung mga nakikita nyo sa daanan. Lahat. Sa mga schools, sa mga opisina, diyan sa loob ng bagong baryo. No? So, isa lang po ang daan patungo sa kaligtasan at yun ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? So, malinaw po sinabi ni Hesus at ng kanyang mga apostol. Malinaw po yan. Ang daan tungo sa kaligtasan ay mula lamang sa Kanya. Kung hindi, isaalang-alang po natin sandali yung implikasyon na pinaniniwalaan ng maraming tao. Ganito po yung mga tao kasi may believer, mayroong mga unbelievers, no? Or non-believers, no? Ang sabi nila sa Roma number 2, sabi ng mga taong to, mga hindi nakakilala sa Diyos, there are many paths to salvation. Marami ro pong daan para sa kaligtasan. Yan yung, nakita niyo kanina, yung unang-una, yung survey. Naniniwala sila na hindi lamang isa ang daan patungo sa kaligtasan. Marami. There are many paths to salvation. Punta natin yung letter A. If so, consider who lied. Kung totoo ito, alamin natin sino ang nagsinungaling. O sino ang sinungaling. Sino po nagsasabi ng totoo? Kasi kung totoo ito sinasabi nilang to, lalabas na nagsisinungaling si Jesus. No? Nagsisinungaling siya nang sabihin niya na walang sino mang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ulitin ko yung sinabi niya kanina sa John 14:6. Ano sabi niya para sariwa sa atin? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung meron pa pong ibang mamamagitan o may dadaan ng pantao, hindi totoo sinasabi ni Jesus. Lumalabas, nagsisinungaling siya. Ganun lalabas Di ba? Kasi kung hindi totoo, sinungaling. Di ba? Kung nagtuturo ang mga apostol na ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pamamagitan ni Jesus, lalabas na ang mga alagad ay nagsinungaling din. No?
sinabi ganito po ang pahayag nila, no? Remember, no? Sabi po sa mga Gawa, chapter 4, verse 12, ano sabi? Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kung hindi po totoo yan, sinungaling din ang mga apostol. Hindi lang si Jesus ang nagsinungaling, pati mga apostol sinungaling. No? Ngayon, kung totoo ito, kung nangyari nga ito, punta natin letter B, no? If so, consider who suffered and died in vain. No? Kung totoo maraming mga daan patungo sa kaligtasan, tingnan nyo ha. Sige, i-consider natin, sino ba talaga ang naghirap at namatay at tapos ay nawalan ng kabuluhan? No? Kung hindi si Jesus ang daan ng kaligtasan, lalabas na ang pagdurusa at kamatayan niyo sa krus ay hindi na pala kailangan kung gayon. Hindi na kailangan niyo. No? Baliwala po yun. Bakit kailangan mamatay si Jesus para sa ating mga kasalanan? Kung may iba palang paraan tungo sa kaligtasan. May iba pa palang paraan eh. Bakit kailangan dumanas siya ng napakasakit na kamatayan sa krus? Kung hindi naman pala ito kailangan. Naintindihan niyo po ba yun? So, wala, yung message ng cross, baliwala yan. Yung nangyari doon, yung may 3 namatay. Ipinako sa krus. Yung sinabi ni Jesus na ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Wala po. Wala pong totoo lahat doon. No? Ganon din naman, ang paghihirap at kamatay ng kanyang mga apostol ay hindi na rin kailangan. Ba't sila kailangan mamatay para sa Ebanghelyo? Baliwala rin po yun. No? Bakit kailangan tiisin ni Apostol Pablo ang mga kahirapan? Ba't siya kailangan magdusa? Ba't siya kailangan makaranas ng mga parusa? Maganda yung basahin natin sinabi niya sa mga taga-Korinto, sa 2 Corinthians 11, 23 to 29, medyo mahaba ito. No, ha? Sabi ni Apostol Pablo, sila ba yung mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilang ko. Hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. At minsan na may binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsan maghapot, magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng iyan, ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. In short, baliwala lahat yan. Kung hindi totoo yung mga sinabi ng apostol, hindi totoo yung sinabi ni Jesus, baliwala po lahat yan. Maski tayo, lahat ng praise and worship natin, kanina natin in-offer yan? Wala. Sino pinasalamatan natin? Bakit tiniis po ni Apostol Pablo? Ba't pinili niya ang pagkamartir kung hindi naman pala kailangan ito? No? Bakit hindi na lang sila namuhay bilang mga ordinaryong tao? Halimbawa, yung sina Pedro, pwede na lang silang mangisda na lang ulit. Mantalang si Apostol Pablo naman, pwede namang gumawa na lang ng mga tent sa kanya ibenta. Mabubuhay na sila noon. Hindi pa nanganganib ang mga buhay nila. Di ba ganyan naman ang ginagawa ng marami sa atin? Safe. Hindi naman tayo nanganib kahit minsan eh. Di ba? Sino ba nanganib sa atin dito? Di ba? So makikita mo, itong mga ginawang ito, kung totoo po yung sinasabi ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Aba kung maraming daan patungo sa kaligtasan, wala pong lalabas na walang kabuluhan ang kamatayan ng Jesus at ng kanyang mga alagad. Yun po ang suma total nun.
Baliwala lahat yun. Yung faith ninyo, sayang. Wala nangyari. Sinasabi po ng salita ng Diyos na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At hindi po sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap o gawa. In short, grace alone, faith alone. Wala na pong iba. Nangangahulugan na ang Diyos ay nagmamahal, nagpapatawad, at nagliligtas sa atin hindi dahil sa kung sino tayo o kung ano ang ating ginagawa, kundi dahil sa gawain ni Kristo sa buhay natin. Malinaw ang tinuturo ng Biblia na sa sandaling ang isang tao ay tumalikod sa kanyang kasalanan at magtiwala kay Jesus. Ang sabi ng Biblia, siya ay maliligtas. Ulitin ko lang po yun, baka mamalikmata na naman tayo. No? Malinaw ang tinuturo ng Biblia na sandaling isang tao ay tumalikod sa kanyang kasalanan at ilagak ang kanyang pagtitiwala kay Jesus, siya po ay maliligtas. Yan po. Walang iba. Sa Bible, suriin ninyo, saliksikin ninyong malalim, English, Tagalog, Spanish, o Cebuano, o ano pang, Bisaya na Biblia. Wala ho kayo mababasa. Ang taong yan na tumanggap kay Kristo ay lumipat na mula sa espiritual na kamatayan tungo sa espiritual na buhay at idineklara na siya ng Diyos na hindi nagkasala at wala na siyang kasalanan sa hukuman ng Diyos. Free of bondage. Yung tao, lalaki, babae, bata, matanda na may isip na matino na tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, hindi na po siya hatulan ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Bakit ba tayo nagpapakahirap? Kasi mahalaga yung pagpapakahirap na dinadanas natin. May mga tiisin tayo. May mga tinitiis tayo. Bakit? Kasi nakita natin yung pangangailangan at mahalaga ito. Di ba? Hindi natin maaaring baliwalain ito. Napakahalaga po nito. Kailangan natin maintindihan mabuti kung sinasabi mong Kristiyano ka, ngunit hindi mo man inihahayag si Kristo, isang bagay lang po ang ibig sabihin nito. Hindi mo tunay na nakilala si Kristo. Mapait man tanggapin, mahirap lunukin, totoo yan. No? Huwag tayo magtaka. No? Kung hindi mo na iahayag ang Ebanghelyo ni Kristo, please, huwag mong angkinin na Kristiyano ka. You're not a Christian, by the way. You don't know Jesus. Honest po yan. Saliksikin niyo ang Biblia. Wala po nagsasabi na hindi niya kilala si Kristo, hindi siya nakapag-isa kay Kristo, siya po'y Christian at born again. Hindi po, wala pong ganyan. Linawin natin yung mga issue na yan sapagkat maraming bagay sa mundo, mga aral na nakakalito. Kailangan maintindihan natin ano yung talagang tugma, tama, tumpak mula sa Biblia. Kita niyo po yun? Maaaring hindi niya talaga nakilala si Kristo. Siyang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Pero mo hindi mo kilala yun. Basahin po natin ang sinabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians 9:16. Ang sabi niya, hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki. Sapagkat yan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Ano sabi niya? Sumpain ako. Sumpain ka kung hindi mo ipapangaral ang mabuting balita. Hindi po ako nagsabi niya, I'm just merely reading the book. Kailangan kasi sa Bible, maraming bagay tayong lilinawin ng pag-iisip. Hindi yung masaya-saya tayo, fellowship, praise the Lord. Hindi lang naman sigurado ang puso mo, ikaw pala pupunta ka ng impyerno. Hindi malinaw sa'yo ang mga sinabi ng Panginoon, ang mga sinabi ng mga apostol. Masaya ka, pag uwi mo ng bahay, malungkot ka. Kasi wala yung genuine na acceptance kay Christ. Hindi mo naman talaga kilala si Christ eh. Narinig mo lang yung pangalan niya, narinig mo lang siya sa mga aral dito, pero wala kang personal relationship sa Kanya. Yun ang totoo. Huwag mong takasan. Harapin mo yan. After all, dudulog tayo sa Kanyang harapan at the end of the time, and that's it. By the time wala na pong appeal, wala akong court of appeal sa langit.
Sa lupa lang meron yan. No? Pagkatapos, pag pumalpak ka pa sa Court of Appeal, meron ka pang Supreme Court. Sa langit, isa lang po, Supreme Court lang po yun. Pag sinabi ng Panginoon, yun na po yun, tapos na. Pag-isipin natin mabuti. Do ang Kristiyano ay hindi po hahatulan ayon sa kanilang kaligtasan. Sila ay hahatulan ayon po sa mga gawa ng kanilang ginawa bilang alagad. Isa sa mga hatol na ating haharapin ay nakabatay sa ating pagsunod o pagpapabaya sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga nawawala o napapahamak. Sa puntong ito, maliwanag po kung sino sa atin ang sumusunod at hindi. Huwag nating dayain ang ating sarili. Harapin natin yung totoo, sabi ko kanina. Tatanungin ko kayo, alam ba ninyo kung bakit walang Christian na nangangahas ng mga aral sa mga Muslim? Sino sa inyo nangangahas ng mga aral sa mga Muslim? Bakit po walang nangangaral sa inyo sa Muslim? Well, obviously, natatakot kayo sa Muslim. Pero bakit ang mga Muslim hindi natatakot sa mga Christians? Worldwide, hindi sila natatakot. Bakit agresibo at aktibo ang 1.6 billion na Muslim sa buong mundo? Hindi kagaya ng Christian, inactive. Ang mga Muslim, active. Bakit patuloy silang dumarami? Bakit patuloy silang lumalakas? Bakit naisisigaw nila ang kanilang pananampalataya saan mang dako ng mundo? Narinig niyo yung mga sigaw nila, matapang nilang sinisigaw ang Allahu Akbar. Allahu Akbar! Bakit? Kasi naniniwala sila sa kanilang paniniwala. Pinananaligan nila yung kanilang paniniwala. Matapang. So, bakit hindi sila natatakot sa mga Kristiyano? Bakit tayo takot sa kanila? Bakit sila hindi takot sa atin? Alam niyo kung bakit? Dahil alam nilang mahal natin sila. Alam nila na hindi tayo gaganti ng masama laban sa masama. Kaya malakas ang loob nila. Sa halip, ipinadadama natin sa kanila ang pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig na hindi po naranasan ng maraming tao ngayon sa mundo. May love ka nga sa puso mo, hindi mo naman ina-express. Hindi mo naman sinasabi sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa pamilya. Ang daming Christian dito na ang mga kamag-anak, ang mga kasama sa pamilya hindi pa born again. Ano po ibig sabihin yan? Diba? Bakit marami naakit na Kristiyano nagiging Muslim? Kasi nakita nila dumadami sila at saka matatag sila, matapang sila. Allahu Akbar. Nakikipagputukan, Allahu Akbar. Marami na mamatay sa kanila, sumisigaw, Allahu Akbar. Hindi natakot mamatay. Gayong wala namang katiyakan yung kamatayan nila. Yung mga Kristiyano, alam niya kung siya uuwi, kung siya namatay na, pero takot mamatay. Kaya hindi makasigaw ng purihin ng Panginoon. Hindi ko po intensyon na mag-sermon sa inyo yung umaga. Nagkataon lamang ito yung topic na kailangan dalhin ko. Magiging hipokrito naman ako kung hindi ko sasabihin sa inyo yung totoo. Di ba? Alam na mga Muslim na mahal natin sila. Alam na mga Muslim na pinagpipray natin sila. Alam po nila yan. Manood kayo ng YouTube. Nakikita nila ang pagtsatsaga ng mga tunay na Kristiyano sa mga lansangan. Maski binabaso sila, maski ginugulo sila ng mga Muslim, hindi sila humihinto sa pangangaral. Yung mga taong yan, yan yung mga magiging martir. Yan yung mga taong. Ipadama natin yung pag-ibig sa tao. Hindi lamang sa Muslim. Sa lahat ng tao na nakakaduupang palad natin sa mga kapitbahay natin, sa buong pamilya natin. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin eh. Hindi naman tayo mabuting tao. Pero anong ginawa ng Diyos? Basahin natin sinabi ng Apostol Pablo sa Roma 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kita nyo? Hindi naman tayo inibig ng Diyos dahil mas mabuti tayo eh. Hindi naman tayo minahal ng Diyos dahil, ang babait nitong mga taong to. Isama sa langit yung mga yan. Sige, bakit?
Ibig sabihin, minahal tayo ng Panginoon kahit na nandun tayo sa gitna ng kasalanan, noong tayo'y matigas ang ulo, noong tayo ay hindi man lang nagpakita ng pagkilala sa Panginoon. Hindi ba? Ang mga Kristiyano, ipinapanalangin yung kanyang mga kaaway. Kasi yun po yung love na ibinigay ng Panginoon sa atin. So, dapat yun lumalago yan. At lumalawak yung pag-ibig na yan. No? Kaya na ipagpipray natin yung... Kaya mga Muslim, gulat na gulat eh. Tinatakot na po sila, pero nagpipray ang mga ng mga Kristiyano po, na sana maligtas sila. Si Jesus lamang, si Yeshua lamang ang makapagdiligtas sa kanila. Ha? Matapang, nakapaligid po yung mga Muslim. Sige, tira. Meron pa nga po rin, naagawan ng mic, kinukuha, meron sinampal, meron binunutan ng kutsilyo, hindi mo umalis, nangangaral. Hindi ko naman sinabi na gawin natin yon. Pero siguro, ang tunay na pag-ibig, yung genuine love, yun ang magtuturo sa iyo kung paano mo haharapin yung pangangaral sa tao. Dahil umuugat yan sa pag-ibig ng Diyos. Tayo, pag sinampal, sabi ng Biblia, bigay mo yung kabilang pisngi. Maski yan, kailangan pag-aralan nyo, hindi po literal yan. Sinampal ka na, sabihin pa, sige pa, isa pa. Wala po, hindi po ganun. Laliman ninyo yung pag-aunawa, hindi po ganun. Binigyan ng karunungan ng Diyos ang kanyang mga anak. Ang mga kaaway ng Diyos, walang karunungan. Gagamitin natin ang karunungan natin para sa kanila. Kung may panganib, sasaksakin ka. Huwag mong taas yung damit mo. Sige, saksak. Sasaksakin ka talaga niyan. Sa mundong ginagalawa natin, mga kapatid, maraming bagay ang naglalayo sa atin sa mga espiritual na bagay. Ililigaw ka niyan. Maniwala ka sa akin, ililigaw ka niyan. Ang akala mo ay naglilingkod ka sa Diyos, ngunit ang totoo, iba ang pinaglilingkuran mo. Masaya ka kapag sama-sama kayo sa fellowship, pero obserbahan mo ang sarili mo. Hindi ninyo pinag-uusapan kung anong dapat gawin para abutin ang mga kaluluwang pinaglalaroan ng demonyo. Kung babalikan natin ang kasaysayan, balikan nyo. Mag-replay tayo ng konti. Kung babalikan nyo yung kasaysayan, hindi na natili si Kristo sa church. Hindi siya nanatili sa mga fellowship. Saan siya? Anong ginagawa niya? Pumupunta siya sa mga tao. Hinarap niya ang mga bulag, ang mga bingi, ang mga may sakit, ang mga taong inaalihan ng demonyo. Ipinanalangin niya sila sa kanyang pangalan at sila'y nagsipagaling. Naroon siya sa mga gawaing pinapagawa sa kanya ng kanyang ama. Kaya si Christ, hindi naman fellowship ng fellowship. Hindi. Ando siya sa gawain. Saan yung gubat na kailangang tabasin, linisin, linangin, hukayin, bungkalin. No? Ando si Christ. We are all witness. Basahin niyo sa Biblia. No? Hindi niya inaaksaya yung panahon niya. No? Ngayon, masasabi mo ba sa sarili mo na tunay kang Kristiyano? Kung hindi mo naman pinapangaral talaga ang pag-ibig ng Diyos sa iyong kapwa. Kailan ka huling nahabag sa kaibigan mo, kakilala mo? Kailan ka huling nahabag sa kanila? Kailan dumating sa isip mo, sana maligtas ng taong ito? Sana makita niya ang liwanag. Sana masumpong niya ang daan. When was that? Hindi kaya katulad ka lang ng mga nakakalat na reliyon sa mundo na malayo kay Kristo. Kabilang ka lang sa isang relihiyon, sa isang samahan. At masaya pagkasama-sama kayo, pero walang malasakit doon sa mga napapahamak at namamatay. Ngayon, repasuhin natin ang plano ng Ebanghelyo. Puntahan po natin Roman number 3. The path to salvation. Basahin natin Lucas 4,
42 hanggang 44. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao. At nang matagpuan ay pinakiusapang, huwag muna siyang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat yun ang dahilan kaya ako isinugo. Naintindihan niyo po yan? Balikan mo nga yung 42. Madaling araw to, mag-umaga na. Nagpunta siya sa isang ilang na po. Ayun, hinanap daw siya ng mga tao at nang matagpuan siya, huwag ka na muna umalis, dito ka na muna. Gusto nila fellowship eh. Masarap ka usap ang Panginoon kasi. Gusto nila maiwan si Lord doon. Dito na muna. Lord, huwag na muna kayo umalis, dito na muna kayo. Sabi po sa 43, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat yun ang dahilan kaya ako isinugo. So there is a reason why we are brought to this, why we are brought to earth. Bakit tayo dinikha ng Diyos? Bakit tayo ginawang lalaki, ginawang babae? Bakit? Ang layunin niya ay yung layunin ng kanyang Ama na nasa langit. Binihag niya ang puso natin, nakilala natin si Jesus, ang tanging tagapagligtas. Nagbago ang landas ng buhay natin. Nakita natin ang liwanag, natalikod tayo sa dilim. Mula noon, ibang landas natin natahak natin. Bakit? Because may purpose ang Diyos. At ito ang purpose niya. Itong paghahari ng Diyos. No? Kaya siya isinugo ng Ama. Kaya yung time niya, yung time element niya ay yung sayangin. No? Binibigyan niya ng importansya yung oras. So, tama naman yung mag-fellowship tayo, tama naman yung alam mo kung anong gawain natin, okay lang yun. Pero, nakatuon ba ito dun sa talagang dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos? Meron pong purpose, no? Ano po nangyari? Pagkatapos natulog na ba siya? At nagpatuloy siya sa pangangaral sa mga sinagoga sa buong Judea. Nakita niyo yung time ginamit. Hindi po nag-aksaya ang Panginoon sa kanyang oras. Punta natin letter A. We must hear the good news. Doon sa mga panauhin natin, mga minamahal namin panauhin, yung mga susulpot dili, huwag niyo po sayangin ang panahon niyo. Magpatuloy kayo sa pagdalo ng church, makinig kayo mabuti, sapagkat ang lahat ng bagay na ituturo namin dito ay daan ng kaligtasan. Hindi kami magtuturo ng ibang aral dito. So, we must hear the good news. Ang bawat isang tao ay kailangan makapakinig ng salita ng Diyos at ito ang tungkulin ng lahat ng mga pinalaya na sa kasalanan. No? Kaya ang sabi ni Paul, sabi niya sa 10:17, yung ating morning devotion, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hindi darating yung faith sa tao pag hindi mo pinangaral ang Ebanghelyo. Get mo yun? Walang ibang panggagalingan yan kundi yung magandang balita Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kung hindi ka magsasalita sa tao, anong mapapakinggan ng tao sa'yo? At yung pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Andiyan yung mga key verses na dapat maintindihan natin para hindi tayo nangangapa pagka tayo ay lumalabas at nasasayang yung panahon natin. Ito po ang namimiss ng maraming tao dahil po sa pagpapabaya ng mga Kristiyano na magpahayag ng salita ng Diyos. Ouch! Yan ang namimiss ng tao. Kaya marami napapahamak sa kanila. Sabi ng isang kapatid, bumisita rin sa St. Peter. Kinuwento sa akin. Marami siya nadaanan doon. Puro patay. Yung kamamatay lang. Ang dami daw. Magkakasunod. Kahilera. Ilang kaya namamatay araw-araw? Yun po yung mga taong, alam mo, yung hindi nakapakinig ng Ebanghelyo. Kawawa. Nakita niyo po yun? Kapag hindi nagpahayag ng Ebanghelyo ang Kristiyano, maraming tao ang mapapahamak. Marami. No? Ito ang dahilan kung bakit isinugo ni Jesus ang kanyang mga apostol at ang iba pang mga mangangaral. Anong ginawa niya sa
Mga gawa, 42 hanggang 43. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Very important ito. Kung nakilala mo na si Jesucristo, I'm sure na kaya mo siya nakilala, napakinggan mo yung mga pangaral patungkol sa Kanya. Come to think of it. Makasalanan ka, death penalty ka, then suddenly, na-realize mo na kailangan palang pakinggan ko ang salita ng Panginoon. Kailangan palang magsisi ako. At hindi mo alam na yung pala magiging daan para ikaw ay maligtas. Siya yung tinutukoy ng propeta. No? Puntahan natin letter B. Ang sabi rito, we must believe in Jesus. Knowing and believing are two different words. Maraming tao kilala si Jesus. Kilala ko si Jesus. No? Pero hindi naman sila nananampalataya. Bilang anak ng Diyos, ipinadala siya ng Ama sapagkat mahal niya tayo. Kung iintindihin lang natin mabuti at susundin po natin ang Biblia na binabasa natin, maliwanag na hindi mapapahamak ang tao. Sa halip ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ganito po ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin lahat. At yan ay memoryado ninyong lahat ito. Pero sayang ako hindi natin na-share sa mga tao. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Anong ginawa niya? Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Kita niyo? Hindi mapahamak. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Can you believe it? Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Ano po yun? Yung pananalig mo, yung pananampalataya mo kay Jesus is enough. Mag-aalis ng kapahamakan sa buhay mo. At hindi lang yun, magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi naman pwede yung hindi ka sumampalataya ka lang, wala ka naman pakinabang. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Kaya sa sandaling sumampalataya ka, sino man sumampalataya sa Kanya, ay hindi po mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang. At bilang pampalubag loob, inialay siya ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Si Jesus na walang kasalanan ay ginawang pampalubag loob para tayo ay tanggapin ng Diyos. Unang Juan 4, 9 hanggang 10. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. In short, siya yung katubusan ng lahat ng kasalanan natin. Kaya pala pag tinignan tayo ng Panginoong Diyos, ng Ama, wala nang makita na isang kasalanan sa buhay natin kasi naihandog na ng ating Panginoong Jesucristo yung requirement na hiningi ng Ama para mapatawad tayong lahat. Kailangang ibuwis niya ang kanyang buhay. Isang taong walang kasalanan ang kailangan magbuwis ng buhay para sa kaligtasan ng marami. Marami ka pang hindi alam. Akala mo lang malayo na ang narating mo. Ibinigay niya ang kanyang dugo bilang katubusan, bilang kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Efeso 1:7. Ano sabi? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Tapos ino-offer mo sa tao, tumatanggi pa. Ang yabang ng tao. Ino-offer mo na yung pag-ibig ng Diyos, yung eternal life, tumatanggi pa. Pagka ganun, anong kailangan natin? Punta tayo sa letter C.
we must repent of our sins. Bakit? Kailangan po eh. Sapagkat darating si Jesus sa kanyang kariktan at walang salang huhusgahan niya ang mundo kasama ang mga Christians. Tiyak po ito. Ano po ang mangyayari? Yung wala kay Kristo, mapapahamak. Kaya kailangan nating magsisi para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan kung gusto nating maligtas. Sapagkat kung tutuusin mo nga, ang haba ng pasensya ng Diyos sa atin. Yan ang sinabi sa Aklat ng Mga Gawa, 17:30 hanggang 31. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sumumaligtas? Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Tapos na po yan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong yun ay kanyang muling binuhay. Si Jesus na naglagak ng kanyang dugo sa Kalbaryo, ang nagligtas sa akin at siya rin palang hahatol sa atin. Kita niyo po yan? Kasi alam niya, kilala niya tayong lahat eh. Alam niya kung sino ka, saan ka pinanganak, sino mga magulang mo, ano natapos mo. Walang may kakaila. In short, ang sabi ng talata, pinalampas na nga ng Diyos ang mga nagdaang panahon at hindi na nga niya pinansin ang di pagkilala at pagtanggap sa kanya ng mga tao. Pero ngayon, kung nakikinig kang mabuti, inuutos siya sa lahat na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Huwag tayo magsabi ng mali. Ako, pastor, hindi naman ako nagkakasala na eh. Pastor, maganda na ang buhay ko mula nang tinanggap ko si Christ eh. Hindi na po ako nagkakasala. Come on. Alam natin ang dapat isagot yan kung ano. No? Dapat tayong bumaling mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Kailangan natin ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito lamang po ang tanging paraan, ang daan at walang ibang daan. No? Ano pong gagawin niya sa mga taong nakikinig ng Ebanghelyo? Mga Gawa 26:18. Isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos. Mga kapatid, hindi mahirap ipangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Yung mga nakikinig sa inyo ngayong umaga, I'm sure kung nakafocus kayo, naiintindihan niyo po ang ibig sabihin ng Ebanghelyo ni Kristo. No? Ito dapat ang ginagawa ng mga tunay na kay Kristo. No? May babala si Apostol Pedro sa mga taong ayaw magsisi. Yung matitigas pong ulo, yun na-justify pa yung mga ginagawa nilang kalokohan. Lucas 13:3. Sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Christian ka? Come on. Tingnan natin. Sa puntong ito, no? Siyempre, magdidesisyon ka kung tatalikuran mo yung mga kasalanan mo at kung talagang totoo maglilingkod ka sa Panginoon. Ikaw ang gagawa niyan. Walang ibang magdidesisyon niyan kundi ikaw. Paano yung mga hindi pa nakakapagdesisyon? Ano po ang kailangan ng gawin? Yung mga hindi nagdesisyon, nag-iintay pa ng bukas sa makalawa. Letter D, we must confess Jesus as our Lord. Kung gusto nating ipagtapat tayo ni Jesus sa harapan ng kanyang Ama sa langit, wala na pong dahilan para matakot tayo. Ako straightforward yung sinasabi ko sa inyo. Ayoko ng paligoy-ligoy. Yung maliligtas, yung mapapahamak talaga. No, ha? Ipapahayag natin ng buong giting ang pangalan ni Jesus. Walang dapat ikahiya. Alisin ang anumang pangamba. Sabi po sa Mateo 10:32 hanggang 33, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit.
Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Bakit? Binigyan ka na ng chance. Ngayong umaga, uuwi ka, hindi mo maring sabing nakalimutan mo yung mensahe. Inisa-isa ng tagapangaral ayon sa pagtuturo ng Espiritu kung ano ang paraan para maayos ang buhay natin. No? Kung nais ating matanggap ang kaligtasang inaalok na Jesus, kailangan tayo magdesisyon. 2023, magdi-December na naman, tapos 2024 na naman. Ano? Ano nadagdag sa mga members natin? Yung mga bagong panganak. Mga anak ng mga Christian. Ganun lang tayo dumadami. No? Alalahanin na hindi mahalaga kung ikaw ay pinakamabuting tao, hindi ka maaaring magtiwala sa iyong mabubuting gawa upang maligtas. No? Ito pa po ang sekreto doon sa mga nagdadalawang isip pa. Ganito sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, 10:9 hanggang 10. Kung ipahayag ng iyong labi ni Jesus ay Panginoon, listen, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Balikan natin. Malinaw po yan. Kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon. So, ang ibig lang po sabihin yan, hindi po labi. Pag sinabi ng labi mo, galing sa puso yan. Tinanggap mo na sa puso mo yan, kaya binabanggit ng labi mo. No? At buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Bakit? Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinawawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. It's your decision. Ikaw magdedesisyon yan. Gusto mo ipahayag? I'm sure marami sa atin ito nakakakilala kay Jesus, ang anak ng Diyos. Punta natin yung letter E. Sabi kanina, we must hear the good news. We must believe in Jesus. We must repent of our sins. We must confess Jesus as our Lord. We must remain faithful to Jesus. Alam naman natin kung ano ibig sabihin ng faithful. Diba, naalala ko pagka nagliligawan pa lang yung magsing irog. Diba, hinihingi ng isa't isa yung faithfulness. Sino po sa inyo yung partner nyo na ngayon, ang asawa nyo na ngayon, nagsabi sa inyo nung araw na, mananatili akong tapat sa iyo, mahal. Sino po nakatanggap ng ganyang pangako sa inyo? Ang tanong ko ganun pa rin ba? Tapat pa rin kaya? No? Ang sabi ni Jesus sa Matthew 28, 19-20, kaya't habang kayo humahayo, habang nabubuhay tayo, life must go on. Gawin ninyo, alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kasama po ba natin ang Panginoong Hesus ngayong umaga? Amen. Yun po yung kanyang pangako. No? Nire-require yung katapatan dito Yung faithfulness, no? Huwag kang magbabago. Yung love na yan, huwag mo nang baguhin yan. No? Nagmula yan sa maliit lang tapos lumaki na lumaki, di ba? No? Nakakalungkot yung mga magsing-irog na nagkahiwalay, no? For whatever reason. Sayang. Sayang po. Kailangan ng maging tapat po tayo hanggang kamatayan sa Panginoon. No? Pahayag po ba kayo? Amen. Basahin natin yung pahayag 2:10. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilang ko ng diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. No? Hindi po ang pastor nangangako niyan, hindi po ang church.
Si Jesus po ang nangako sa ating lahat. No? So ang tanong ko, si Jesus ba ang iyong guro? Siya ba ang iyong tagapagturo, tagapagligtas? Sa akin po pagtatapos, ang paniniwalang maraming daan patungo sa kaligtasan, makinig kayo, no? Yung pong paniniwalang maraming daan patungo sa kaligtasan ay isang pantasyang doktrina na pinangahawakan ng maraming ligaw na reliyon. Kasi hindi sila biblical eh. Hindi sila biblical eh. Ang galing lang na magko-quote lang ng verse. Yung gusto nilang parating sa inyo, yun lang i-quote nila. Hindi nila pinaliliwanag eh. Tayo, hindi natin pwedeng gawin yun. Kailangan ipaliwanag natin sa tao. Kaya malalaman mo, pag uwi mo, malalaman mo kung ligtas ka o hindi ka ligtas. Alam mo yun. Hindi mo pwedeng lokohin ang sarili mo. Ay, ligtas ako. Pero hindi naman. Hindi po. Lahat ng paraan para maligtas ka, sinabi na ng aklat eh. Ipinangaral na ng pastor. Ang lahat ng mga aratin ay hinukay sa Biblia. Kaya, mahirap po yun. Pantasya eh. Maraming daan daw. Hindi lang naman si Jesus ang daan eh. O sige, saan pa? Saan ang tinuturo ng Bible? Pakita mo sa akin kung may ipapandaan. Sige, saan? Kita niyo? Pag may nakita ka, sama na ako sa religion mo. Ha? Tinitingnan ito ng iba bilang mapagparaya daw at maraming mapagmahal daw, mapagparaya. Ngunit kung isang tao ay talagang nananampalataya kay Jesus, no, dapat nilang tuparin ang kanilang mga aral at maligtas. No? John chapter 8, verse 30 to 32. Maraming nakarinig nito ang sumampalataya sa Kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa aking paglalagom, si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa Ama. Amen po ba? Si Jesus lamang ang may magandang plano tungkol sa kaligtasan. Amen po ba? Kailangan ba natin siyang sundin bilang guro, tagapayo sa buong buhay natin? Amen. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ibandila natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin siya sa umagang ito. Purihin siya. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa mahalagang aral na napakinggan namin ngayong umaga. Naway ingatan to ng bawat nakinig at dapat na natutunan namin. Salamat po sa patuloy ninyong gabay sa aming lahat. Sapagkat ngayon ay makakapamuhay na kami ng may lubos na kapayapaan at pag-asa sapagkat tinuro mo sa amin ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pinupuri at niluluwalhati ka namin, Ama. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, ang mga pinagpala ay magsabi ng purihin natin ang Diyos, magbatian po ang bawat isa.